Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Title, Answer is not required. It is just a manifestation. Ito ang sagot ni House Justice Committee Chair Representative Luistro kaugnay sa tanong ni Sagip Party List Paulo Marcoleta kung maituturing bang labag sa batas ang suspicious transactions ni Vice President Sara Duterte. Saad ni Luistro, hindi ito nangangailangan ng sagot dahil ito ay isang manifestation at hindi miyembro si Marcoleta sa House Committee on Justice. If I require an answer, then I am allowing you already to raise a clarificatory question, saad ni Luistro sa impeachment hearing laban kay VP Sara ngayong Miyerkules, April 22. Okay, ito yung palitan nila ng payag. Marcoleta, sabi niya, I will just paraphrase it into a manifestation. I take it to mean na pag suspicious yung transaction, ibig bang sabihin illegal o unlawful na? Kapag ito'y tinawag na agad-agad itong prejudge na as if it's an illegal o unlawful transaction. So, sagot ni Luistro, that is a manifestation which does not require any answer because you are not a member of the Justice Committee. So, ito ang nangyari. Sabi ng AMLAC, Anti-Money Laundering Council, may na-monitor daw sila na suspicious transactions sa bank records ni VP Sara. Kaya lang, sa mga interpellation, magaling si Congressman Suntay, tinatanong niya, who determines kung ang transaction suspicious o hindi? Ang sagot is, bangko. It is the bank who will determine, hindi yung AMLC. So, nasaan yung determination ng mga bangko na mayroon ngang suspicious transaction si VP Sara? Wala. It's just the MLC saying, may suspicious daw. Under the bank secrecy law and other related laws, yung bangko, pag may napansin na suspicious, i-report niya na sa AMLC. Kailang, once na mayroong suspicious transaction report, hindi nangangahulugang illegal kaagad yun. Yun po ang sagot. Kung ako ang sasagot sa tanong ni Congressman Marcoleta, the answer is, not yet. It's not considered illegal or unlawful. Ang proseso, na ayon sa batas, pag si Juan de la Cruz, inireport ng bangko may suspicious transaction, ang gagawin ng AMLC, reklamo na sa Department of Justice. Magsampa na ng complaint. I-evaluate ng DOJ o yung Prosecutor's Office kung may batayan ba, kung may probable cause na si Juan de la Cruz may ginagawang unlawful sa kanyang mga bank transactions. So once na may determination of probable cause, ang piskal magsampa na ng kaso sa korte. So, ang korte na ang mag-judge. Kung si Juan de la Cruz
may ginawang unlawful activity sa kanyang mga bank transaction. Ganon yun. It is not the AMLC who determines guilt. It is the court. It is not the House Committee on Justice who determines guilt. Dapat sundin ang batas, magsampa ng reklamo. Kaya itong ginagawa nilang ito is very obvious na. Oh, yung AMLC, sinabi na yung kay Trillanes na mga pasabog kuno. Akala natin malakas na pasabog, kwitis lang pala. Kasi yung sinasabi ni Trillanes ngayon sa hearing, nasabi niya na noon pa, 2016 pa. At nung una pa, pinabulaanan na ng AMLC na hindi galing sa AMLC ang mga records, mga bank records na ipinapakita ngayon ni Trillanes. So, manufactured o yung anong tawag niya? Bulk files ang tawag namin yan sa military. Kung ano ang sinasabi noon ni Trillanes, hanggang ngayon, yun pa rin ang sinasabi niya. Walang bago. So, ano ngayon? Nasira nyo si BP Sara? I don't think so. Kasi walang bago. That's the usual Trillanes style. Na lahat na lang ng maisip niyang maibato sa mga Duterte, ibabato at ibabato niya. Kailang puros man mga kwitis. So, good luck! Ano pa ba ang pasabog sa next hearing ninyo? Oh, wala na? Oh, Boying Rimulya, ano yung pasabog? Wala pa akong na-monitor na pasabog ni Boying Rimulya. Another kwitis. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang mga yero nga ipanghatag sa mga tao. So bahalag nagaulan. Pangyod sila, duol gyud sila kay nalipay silang matagaan og yero. So kompleto. Nalipay daw si ate. So kompleto gyud lansang, pako, plinsen o yero, kompleto. Tanan. So nani sila ang matagaan. Salamat kayo sa Ginoo, sir, nga Salamat daw gid sa Ginoo si ate nga naabot na gid ang yero. Di pa gid mi kayo bisag ulan kadako. Nagi mi dito sa highway. Oo. Tanaw gid namo ang ko. Yatag nga yero. Sige. So ang uban naalang sila sa ilang balay, so magkuha lang sila karon kay ulan man nga kusog karon. So wala gid tanan nakaani tungod sa ulan. So ihatod na sa iyaha sa balo nga bahin nga yero.
Ug karon mo na ni ang balay ni nanay sa usa ka balo. Oo, kaginuda man gid kan do na no. Ato man hano ato nos tulo. Oh, ang iyang balay karon gaulan man so inaani na gyud ang tulo. Oo, yan naman ina gayo. So mo na ni ang iyang higdaanan. Oo. So nagatulo gyud ang tubig Ato man ano. tungod sa ulan. So naa na gyud sa iyang higdaanan. So gipansumpay-sumpay lang gani ang hirog ang sako. So inaani na gyud ang iyang pagpuyo in town Ano ni sila nanay. sa Ginoo nga naay hinabang nga sin sa apo nga naluoy gyapon sila sa apo nga lisod kayo akong kabutang kay lisod ang walay bana. Uy, balo naman gud siya. Ani, wala na biya akong magkasampit, di ko pagkasampit og anak. Oo, Lisod na. oo, salamat. Salamat kaayo sa naga dunir sa sinsa. Salamat sa Ginoo, Ginoo. Nang langinan ug sa tigtig yung kumingon kay do na wa ka na ko sin. Oo, sige, salamat kayo nanay. Salamat sa iyo sa tulong si Dito. Oo, sige nanay.